Nagtataka ka ba kung bakit minsan nalilito ka tungkol sa maraming bagay tungkol sa Diyos? O kaya naman, madaling natatangay ng maling katuruan. Minsan, nararamdaman mo rin, bakit kaya parang hindi ako nade-delight sa Diyos? Bakit ako nawawalan ng gana o kagalakan habang nananalangin o nagbabasa ng kanyang salita? May pagkakataon na parang gusto ko lang maidaos ang pagdarasal pero wala naman talaga ang puso ko dito. Nakakaramdam ka ba ng ganito, kaibigan? O kaya naman, naguguluhan ka ba minsan at nagtatanong sa sarili, kung tama ba talaga ang mga desisyon mo sa buhay? Tapos hindi lang yon, napapansin mo sa sarili na nahihirapan kang malaman kung anong direksyon ang dapat mong tahakin sa family, career, at ministry. Kasi parang ang feeling mo, wala naman ang Diyos na gumagabay sa'yo. O kaya galit ka sa mundo at sitwasyon mo. Pakiramdam mo ang layo-layo ng Diyos sa iyo. O kaya alam mo sa sarili mo na hindi ka ganun ka-intimate sa Diyos. Na ang relasyon mo sa Kanya ay hindi ganun ka-personal. Kaibigan, kung isa dito sa nabanggit ko ang nararanasan mo, ay posibleng hindi nakatuon o nakaset ang isip mo sa Diyos. Maaring nakatuon ang pag-iisip mo sa maraming bagay dito sa mundo, pero hindi sa Diyos. Bakit ko nasabi? Kasi kapag nakasentro ang isip mo sa Diyos, ay magkakaroon ka ng mas malalim at makabuluhang connection sa Kanya. Hindi lang ito basta miyembro ka ng isang relihiyon, kundi ang iyong pag-iisip ay nakaset sa Kanya. At kapag ginagawa mo ito, ay magkakaroon ka ng isang malalim na connection sa Kanya. Ang ibig sabihin, ang connection na ito ay buhay, masigla, lumalago at tunay at personal na relasyon sa Kanya na magpapabago ng buhay mo. Pero ang susi para makamtan mo ito ay ang pag-set muna ng iyong mind sa Diyos. Kapag nakaset ang iyong pag-iisip sa Kanya, ay lalago ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Kasi makikilala mo kung gaano siya kabuti at magagabayan ka niya sa tamang direksyon. Habang mas lalo mo siyang kinikilala, ay mas lalo kang nai-inlove sa Kanya at mas lalo mo gusto makipag-usap sa Kanya araw-araw. Tingnan mo si David kung paano nakaset ang isip niya sa Diyos. Sabi sa Psalm 16:8-9, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat Siya ay nasa aking kanan. Sabi niya, lagi. Ang ibig sabihin, hindi niya lang ginagawa pag naaalala o pag may tira-tirang time pa, kundi ginagawa niya ito ng tuloy-tuloy, walang humpay. Meron siyang discipline. Now, ano yung kanyang discipline at habit na ito? Sabi diyan, ay pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Ano ibig sabihin na pinanatili niya ang Panginoon sa kanyang harapan? Ang ibig sabihin ay nilalagay niya ang Panginoon sa harap niya at hindi niya inaalis ang kanyang paningin dito. Ang ibig sabihin, nagdesisyon si David na gawing priority ng kanyang buhay ang Panginoon. Priority hindi lang sa kanyang pananalita at aksyon, kundi pati sa kanyang pag-iisip. Ang ibig sabihin, parang sinasabi niya, Lord, Ikaw ang mauna, susunod ako sa iyo. Ikaw ang leader ko. Ikaw ang master at Panginoon. Kung saan ka pupunta, doon din ako. Kung anong kalooban mo, ay yun ang loloobin ko. Kung anong direksyon na sinasabi mo sa akin, ayun din ang magiging direksyon ko. Hindi kita ilalagay sa aking likuran. Hindi kita papangunahan, kundi wala akong gagawin na hindi mo sinabi. Kaibigan, ganun ang puso at isip ni David. Sinet niya ang kanyang isip sa Diyos, binabantayan niya ang kanyang sarili para hindi siya magkamali na pangunahan ang Diyos sa kanyang buhay. At anong resulta nito sa kanya? Sabi sa talata, ay hindi ako matitinag sapagkat Siya ay nasa aking kanan. Grabe. Kaya hindi nakakapagtaka ang success ni David sa lahat ng area ng buhay niya. Bakit? Kasi sabi sa talata, kung isiset mo ang isip mo sa Diyos, Siya ang uunahin mo, Siya ang gagawin mong tagapagdesisyon ng buhay mo, ay hindi ka matitinag. Ang ibig sabihin, ikaw ay titibay sa iyong pananampalataya. Ikaw ay hindi kayang takutin at linlangin ng dyablo at hindi ka basta pwedeng ma-impluwensyahan ng mundo. Now, ang tanong, anong ginawa ng Diyos? Bakit hindi matitinag si David? Ang sabi sa talata ay ang Diyos daw ay nasa kanan. Ang kanang kamay natin ang pinakamalakas. Tama ba? At sa Bible, pag sinabi na ang kanang kamay ng Diyos, nako,
ito ay simbolo ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin, kahit mahina tayo, ay ang magiging kanan o kalakasan natin ay ang Diyos. Marahil sinasabi mo, mahina ako sa temptation. Kaibigan ko, ang inuuna mo ay ang Diyos. Nakaset ang iyong pag-iisip sa Kanya, ay matibay na matibay ka. Bakit? Kasi ang Diyos ang kalakasan mo. Hindi ka matitinag gaya ni David. May tutulong sa iyo sa temptation. Nakakalungkot kasi ang daming Kristiyano ang nanghina at tuluyan nag-backslide. Bakit? Kasi hindi nila sinet ang kanilang buong puso at pag-iisip sa Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Pag may ibang bagay na nangingibabaw na laman ng iyong isip, maliban sa Diyos, ayan na mas bibigyan mo ng priority. At yan na magiging dahilan ng panghihina mo hanggang mapalayo ka na sa Diyos at ang buhay mo ay magiging empty at miserable. Pero sa kabaligtaran, tingnan mo ang resulta nung si David ay nagtuon ng kanyang pag-iisip sa Diyos. Sabi sa verse 9, kaya't ang aking puso ay masaya at nagagalak ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Grabe, sobrang saya ni David. Sobra ang kagalakan ng kanyang puso. Sobrang saya ng kanyang kaluluwa kasi kung ang Diyos ang kanyang kalakasan, ay mabuhay man siya dito ng matagal sa lupa o hindi, ay walang problema. Kasi sapat ang kalakasan ng Diyos para siya ay palakasin dito sa mundong ito. At sabi niya, ang aking katawan ay tatahang payapa. Grabe, hindi siya takot na mamatay kasi alam niya na makakasama niya ang Diyos sa susunod na buhay. Hindi ko alam sa iyo, kaibigan. Pero ako gusto ko ng ganitong kagalakan sa puso. Gusto ko ng kalakasan ng Diyos sa aking buhay. At makakamtan ko lang ito kung isiset ko ang isip ko sa Diyos. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin, kaibigan. Kaya samahan mo ako hanggang sa dulo upang matutunan mo kung paano mo isiset ang iyong isip sa Diyos. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, naku, mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ay pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, tignan nyo lang yung top comment at makikita mo ito doon. Kung hindi nyo pa din makita, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PPM kami sa iyo ng link. So, paano ba natin isiset ang ating mind sa Diyos? Ang pag-set ng ating pag-iisip sa Diyos ay hindi lang one time na pag na-set mo na ngayon ay mananatili na siya palagi. Hindi. Ito'y kailangan mong gawing lifestyle. Kailangan mong gawing habit at buhay. So, ang tatlong point natin ngayon ay live everyday for God as the center. Pangalawa, live everyday in awareness of God. At pangatlo, live everyday subject to His guidance. So, number 1, live everyday for God as the center. Gawin mong lifestyle na maging sentro ng buhay mo ang Diyos. Nakita ka na ba ng kompas na palaging nakatutok ang kamay sa north? Kahit alugin mo ito at ikut-ikutin, ay babalik at babalik pa rin ito sa pwesto ng north. Parang ganoon din ang gagawin natin sa ating pag-iisip. Kung gusto natin na ang Diyos ang maging sentro nito, ang ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, masama o mabuti sa araw-araw, ay ibabalik at ibabalik mo ang iyong isip sa Panginoong Hesus. Lord, bakit nangyari po ito? Lord, anong tinuturo mo sa sitwasyon na ito? Lord, salamat tuwing nakakatanggap ako ng sweldo, ay pagpapaalala mo ito sa akin na ikaw ay tapat na Diyos. Lord, kanina may pumasok na malaswang kaisipan sa isip ko, patawarin mo ako, binabalik ko na ang aking isip sa iyo. Now, bakit natin ito gagawin? Kasi, He is the Alpha and Omega.
Siya ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay. Sa Kanya nagmula ang lahat at sa bandang huli, lahat ng bagay ay babalik pa din sa Kanya. Napag-isip-isip mo na ba ito na kapag inuuna natin ang Diyos sa ating isip at puso, mas nagiging tama ang perspective natin sa lahat ng aspeto ng buhay. Mahirap man minsan dahil maraming distractions, maraming kumukuha ng ating atensyon. Pero kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, ay sa Kanya tayo babalik at sa Kanya rin tayo makakahanap ng lakas. Sabi sa 1 Corinthians 15:28, kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Now, ang talata na ito ay ginagamit ng mga tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Ang tingin nila sa pagsunod ng Panginoong Hesus sa Ama ay patunay na hindi siya kapantay sa pagka-Diyos ng Ama. Mali. Ang pagsunod ng Panginoon sa Ama ay hindi dahil mas mababa siya o kulang kung ikukumpara sa Ama. Ito ay bahagi lang ng administrative order ng Godhead. Ibig sabihin, parang isang pamilya. Ang anak ay lagi sumusunod sa Ama. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa ang pagkatao niya. Pareho sila ng substance o kalikasan. Ang anak ng hari, kahit kapantay niya sa kalikasan at pagkatao ang hari, kailangan pa rin niyang sumunod sa posisyon o tungkulin ng Ama. Ganon din ang Panginoong Hesus sa Ama. Ang Diyos Ama ay laging magiging Diyos Ama. At ang Diyos Anak ay laging magiging Diyos Anak. At mananatili ito magpakailanman. Magpapatuloy ang relasyon nilang Ama at Anak sa ganitong paraan. Tapos, ang sabi diyan, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Genesis 1:1. At ang lahat ay magtatapos sa Diyos at siya din ang mangingibabaw sa lahat. Ang ibig sabihin, hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang bida. Hindi ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay ay pwede mo i-demand sa Diyos. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat ma-meet ng ibang tao o ng Diyos dahil iniisip mo, ikaw ang magaling at ikaw ang tama. Hindi ikaw ang palaging pagbibigyan, kundi ikaw ang magbibigay. Hindi ikaw ang palaging ifo-forgive, kailangan mo ding matutong mag-forgive. Kaibigan, kung meron kang sirang relationship, ay huminto ka muna sa iyong ginagawa at i-message mo ang taong iyon. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad mo na siya at humingi ka din ng kapatawaran sa kanya. Tandaan mo ito, Satan dines on what we withhold from God. Ang mga issue na hindi natin naaayos o naisusuko sa Diyos ay nagre-resulta sa atin ng kahinaan. Dito nagsisimula ang mga conflict sa mga bagay na hindi natin naisusuko sa Diyos. Kapag hinarap natin ang ating mga pagkukulang, nagpakumbaba, nagsisi tayo at inihandog ang mga ito sa Diyos, alam mo, nangyayari, nawawala ang puwang para maggamit ito ng dyablo laban sa iyo. Pero kung hindi ka magpapatawad, ay pagpepiestahan yan ng dyablo. Kaya nga kaibigan, simulan mong magpatawad. At sa halip na pairalin mo ang entitlement mentality, ay ikaw naman ang maglingkod sa ibang tao. Kaibigan, hindi ikaw ang sentro ng mundo, kundi ang dapat na sentro ng buhay mo ay ang Diyos. Bakit? Kasi ikaw ang sentro ng desire ng Diyos. Mahal na mahal ka niya. At gusto niya magkaroon ng nagmamahalang relasyon sa iyo. Kaya nga ito ang tanong, kung ang Diyos ang nangingibabaw sa lahat-lahat, ay siya ba ang nangingibabaw sa iyo? Siya ba talaga ang all in all sa buhay mo? Siya ba ang sentro ng lahat para sa iyo? Alam mo, nabubuhay tayo sa isang lipunan na malakas ang impluensya ng humanism. Ang ibig sabihin ay pag nabanggit lang sa usapan ang salitang Diyos o church o preaching o Bible study, naku, pagtatawanan ka na ng tao o kaya iiwasan ka nila. Ayaw ng tao na pag-usapan ng anumang bagay na may kinalaman sa Diyos. Pero kung ang pag-uusapan ay chismis sa ibang tao, mga pagpapatawa na may kasamang panlalait o puno ng murahan ay gustong-gusto ito ng tao. Kaibigan, huwag nating hayaan na ang lipunan ang magdikta kung ano ang mahalaga at magdikta ng kung anong paniniwalaan mo sa buhay mo. Dapat tayo ang mag-isip para sa sarili natin.
Tandaan mo ito, kaibigan. Kung nag-umpisa ang lahat sa Diyos at matatapos din ito sa Kanya, sino ang dapat na mangibabaw na laman ng ating isip? Yung ba ating trabaho, relasyon, hobbies, posisyon o property ng mga temporaryong bagay? Walang masama, neutral ang mga ito. Pero kung ito na ang nagiging sentro ng buhay natin, ito na ang nagiging kompas ng buhay natin, ay mali. Dahil ang mga ito ay may katapusan at tanging ang Diyos lamang ang nagsimula at magtatapos ng lahat ng bagay. Kaya nga si David, ay ito ang ginawa niya. Sa binasa natin kanina, sabi niya, I have set the Lord always before me. Nilagay kita, Lord, sa aking harapan. Kaibigan, set your mind on God. Bakit? Di ba sabi kanina, ay hindi ka matitinag at magkakaroon ka ng kapayapaan. Tingnan mo, inulit-ulit. Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Kapag ang isip natin ay nakasentro sa Diyos, yung buong buo, hindi natitinag at laging nakafocus sa Kanya, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Alam mo yung feeling na kahit may gulo sa paligid, pero dahil nakatuon ka sa Diyos, may kakaibang kalma sa puso mo. Ganito ang epekto kapag ang isip mo ay laging nasa Diyos. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng problema. Pero dahil alam mong nasa Diyos ang focus mo, ay may kapayapaan ka na hindi kayang matibag ng kahit anong pagsubok. Sabi nga ni Rick Warren, when God is at the center of your life, you worship. When He's not, you worry. Imagine mo si Pablo na nasa gitna ng panganib sa Acts 27. Nasa gitna siya ng dagat, sa kalagitnaan ng isang napakalakas na bagyo. Death and life situation. Kasi lulubog na yung barko. Yung mga sundalo at veterano, mga marino na kasama niya, naku, takot na takot sila. Pero si Pablo, relax lang. Imagine mo, hindi lang siya basta nasa isang nakakatakot na bagyo. Kung hindi siya pa, ay bilanggo. Ililipat lang siya ng mga sundalo sa Rome para litisin at hindi siya pwedeng makawala pag tuluyang nawasak ang barko. Kaya alam mo, ang ginawa ng mga sundalo, nagplano sila. Napatayin na lang siya kasi baka lumangoy at makatakas. Pero si Pablo, hindi natitinag. Bakit? Dahil inilagay niya ang Panginoon sa gitna ng kanyang isip. May bagyo man o wala, ang Diyos ang nasa sentro ng kanyang atensyon. Mas aware pa siya sa ginagawa ng Diyos kaysa sa nangyayari sa paligid niya. Sabi ng anak ko minsan, nung nadaanan ng usapan na malapit nang bumalik si Lord, sabi niya, kailangan makapunta na ako sa heaven. Sabi ko sa kanya, anak, that is being self-centered. Kailangan nating maging other-centered. Bago mo pa isipin ang pagpunta sa langit, ay isipin mo muna na maraming tao pa ang hindi naliligtas at mas lalo tayong dapat magmadali sa pagbabahagi ng kaligtasan sa iba. Kaibigan, ito ang difference na ang nasa isip mo lang lagi ay ang sarili mo kaysa ang isip mo ay nakafocus sa Panginoon. Si Pablo, mas sensitive siya sa tinig ng Diyos kaysa sa ingay ng mga alon at kulog. Bakit? Dahil inuuna niya ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang isip niya ay nakatuon sa Diyos. Kapag ganito tayong mamuhay, naku, mas handa tayong tanggapin ang gabay at direksyon ng Diyos para sa atin. Kahit ano pa ang nangyayari sa paligid natin. Nandun ang kapayapaan, ang lakas na galing sa banal na Espiritu. Kaya nga sabihin mo, I have set the Lord always before me. Ganito mag-isip si David. Ganito rin mag-isip si Pablo. At ito ang mindset na gusto niyang yakapin natin. Palaging may isip na nakatuon sa Panginoon. Pero kung ang isip mo ay malayo sa Diyos, ay nilalagay mo ang sarili mo sa lugar na hindi ka maaring palakasin ng Diyos. Nilalagay mo ang sarili mo sa isang lugar na hindi ka niya pwedeng i-comfort. Bakit? Kasi hindi naman siya ang nasa isip mo. Kung may kailangan ka lang, saka ka tatakbo sa Kanya. Saka mo lang siya maaalala, naku, wala na, hopeless na, kailangan ko ng manalangin. Kaibigan, kapag ganito ang mindset mo, ay mabilis kang matitinag ng bagyo. Mabilis kang madadapa sa temptation at maling desisyon. Sabi sa Romans 1:28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos,
Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ayon sa talata, pinili nilang tanggalin ang Diyos sa kanilang isipan. Ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Na-realize ko na kung ayaw mo ang Diyos ang magpuno ng isip mo, ay ibang bagay ang automatic na magpupuno dyan. Tingnan natin ang susunod na verse, Romans 1:29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Kaibigan, huwag mong hayaang maghari sa iyo ang ibang bagay. Gawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos. Kasi kung hindi, itong mga bagay na ito ang magpupuno sa isip mo. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kaibigan, anong hangarin mo ngayon? Matapos mong makilala ang Panginoong Yesus, matapos niyang patawarin ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Gusto mo bang makibahagi sa paghihirap niyang abutin ang mga naliligaw? Gusto mo bang i-please ang Diyos? Nais mo bang maipakita ang kanyang karakter sa buhay mo? Ang isang buhay na nakasentro sa Panginoong Yesus ay may malalim na relasyon sa Diyos at motivation na galing sa pagmamahal niya sa Diyos. Ang buhay na nakasentro kay Kristo ay may iisang goal na maparangalan ang Panginoon. Walang masama sa pagkakaroon ng personal goals, pero ang glory niya ang magiging compass na nagbibigay direksyon sa lahat ng ginagawa mo. Kung ang isang plano ay hindi magbibigay ng glory sa Diyos, ay wag na lang. Babalik ka sa kung anong kalooban ng Diyos upang magbigay ka ng glory sa Kanya. Marami nagsasabi, wag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket. Ibig sabihin nito, kailangan nating i-diversify ang ating investments. Maaaring may bahagi sa stock market, negosyo, real estate, at iba pa. Kasi kung ilalagay mo lahat sa isang negosyo at malugi ito, posibleng mawalan ka ng lahat ng pera mo. Kaya ang payo nila, ikalat mo sa iba't ibang investments para masigurong ligtas ang puhunan mo. Pero ang pagiging God-centered ay kakaiba. Ang isang buhay na nakasentro kay Kristo ay parang inilagay na natin ang lahat ng itlog natin sa basket ng Panginoon. Itataya mo na lahat ng meron ka sa Panginoon, kasama na pati pamato. Tiwala tayo na hindi lang ang buhay na ito ang meron tayo, at darating ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya kahit na para bang risky o all-in ang dating, alam natin na sa Diyos walang talo. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya nga kung hangang-hanga ka sa tagumpay ng iba at naiinggit ka sa kanila, kahit hindi nila kilala ang Panginoong Yesus, ay wag na kaibigan. Sa halip na mainggit ka, dapat mo silang kaawaan. Bakit? Kasi ang pag-asa nila ay ang kanilang sariling galing, posisyon at yaman. Wala sa equation nila na may buhay pa sa susunod. Sabi sa talata ay sila na ang pinakakawawa. Kaya nga sa halip ay ipanalangin mo sila, pakitaan mo sila ng pagmamahal, at humanap ka ng paraan na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sabi ni Pablo, Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaibigan, ito yung katotohanan. Tinawag ka ng Diyos hindi para magtampisaw sa luho, kundi tinawag ka niya para mamatay sa sarili. Ang ibig sabihin ay mamamatay ka sa sarili mong kagustuhan. Mamamatay ka sa sarili mong pride at ambisyon. Bakit? Kasi hindi natin tunay na masusundan ang Panginoong Yesus
kung hindi tayo handang isuko ang sarili nating mga plano at desires. Alam mo ba na kapag namatay ka sa sarili mo, ay doon palang magsisimula si Kristo na tunay na mabuhay sa iyo. Doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng pagkilos niya sa iyong buhay. Sabi ni A.W. Tozer, "The old cross slew men. The new cross entertained them. The old cross condemned. The new cross amuses. The old cross destroyed confidence in the flesh. The new cross encourages it." Kaibigan, simulan mong ibalik ang buhay mo sa sentro ng krus. Ngayon, ang tamang panahon para gawin mo ito. Huwag mo nang ipagpabukas. Ibalik mo na ang buhay mo sa Diyos bilang sentro. So, paano ba natin isiset ang ating pag-iisip sa Diyos? Number 1, live every day for God as the center. Siya ang sentro. At number 2, live every day in awareness of God. Now, kung ang Diyos na ang sentro ng iyong buhay, ay paano mo ito gagawin? Magsisimula ka na maging aware sa presensya ng Diyos sa araw-araw. Si Brother Lawrence ay sumulat ng isang aklat na tinawag na Practicing the Presence of God. Marahil may ilan sa inyo na nabasa na ito. Ikinuwento niya dito kung paano niya natutunan na makipag-usap sa Diyos kahit sa mga ordinaryong gawain niya sa araw-araw. Ito ang tinatawag na paglakad sa Espiritu or walking by the Spirit. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, may dalawang tao ang nag-worship. Yung isa ay masayang-masaya. Lubos niya na nararanasan ang presensya ng Diyos. Ninanamnam niya ang kagandahan ng Diyos. Ninanamnam niya ang katotohanan na kasama niya ang Diyos na nakatingin at nangungusap sa Kanya. Samantalang ang taong katabi niya, naku, inip na at tingin ng tingin sa relo. Iniisip niya kung kailan matatapos ang worship para makauwi na at magawa ang mga bagay na gagawin niya. Now, pansinin natin ito. Parehas naman na nandyan ang Diyos para sa kanilang dalawa. Pero bakit ganon? Magkaiba sila ng karanasan. Anong kaibahan nila? Ang sagot ay awareness at ang desisyon na hanapin ng Diyos at makipag-engage sa Kanya. Kaibigan, hindi ko alam sa'yo pero sobrang sarap na sambahin ang Diyos. Ang reason kaya gusto ko nakikita ang lyrics kapag praise and worship na, ay gusto kong sang-ayunan ang lahat ng sinasabi doon at sabihin ko yun sa Kanya. May pagkakataon na habang nagpi-praise and worship ay sinasabi ko sa Kanya na, "Lord, you deserve all my praises and worship. Salamat sa iyong grace sa akin." May pagkakataon na habang nagpi-praise and worship tapos nababasa ko ang lyrics na patungkol sa pagmamahal sa Diyos, ay sinasabi ko sa Kanya na, "Lord, tulungan mo ko na lumago ang pagmamahal ko sa iyo." Sa kabaligtaran, may pagkakataon na nag-worry ako noon, kaya habang nag-worship, ay hindi ko maintindihan ng message. Kahit anong basa ko sa talata, ay walang pumapasok. Hanggang sa sinasabi ko sa Diyos na, "Patawarin mo po ako dahil hindi ako talaga sumasamba sa iyo ngayon. Ang layo ng isip ko at nakalimutan ko na kasama ko kayo na nakikipag-usap sa akin. Pero dahil malayo ang isip ko, hindi ako aware sa presence nyo. Patawarin nyo po ako, Lord." Kaya nga, dito mo malalaman kung aware ka ba sa presensya ng Diyos o hindi. Kasi pagtapos ng message, ay pwede mo tanungin ng sarili mo, na-bless ko ba ang Diyos? Napaluguran ko ba siya? Naitaas ko ba siya habang sumasamba ako? At na-bless din ba ako dahil nakausap ko naman siya? O sa kabaligtaran, ay walang nanatili sa isip ko sa lahat ng sinabi niya. Wala akong practical application sa lahat ng sinabi niya sa akin. Pumasok sa kanan tenga, tapos lumabas sa kaliwa. Kaibigan, hindi magiging sentro ng buhay mo ang Diyos kung hindi mo pa practicein ang presensya ng Diyos. Hindi ka aware na sa lahat ng ginagawa mo ay kasama mo siya. Halimbawa, ngayon habang napapanood mo ito, sabihin mo sa Kanya, "Lord, thank you. Kasi andito ka sa tabi ko at tinutulungan mo ako maintindihan ang mensahe mo." Sa Genesis 28, si Jacob ay nasa isang lugar na tinawag niya kalaunan na Bethel. Ang plano lang niya ay makatulog ng maayos doon. Pero nagpakita ang Diyos sa kanya sa isang panaginip. Pagkagising niya, bigla niya naunawaan na nandoon ang Diyos sa lugar na iyon. Sabi niya sa Genesis 28:16, nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala si Yahweh." Tapos sa NIV translation sabi,
I was not aware of it. Narealize ko na naroon ang Diyos, kaya lang hindi aware si Jacob. Nagpakita ang Diyos sa panaginip ni Jacob para ipaalala sa kanya na siya ang nag-aalaga sa kanya at handa siyang pagpalain ng Diyos. Ganon din sa 2 Kings 6, nakikipagdigma ang hari ng Aram laban sa Israel, pero palaging binibigyan ng Diyos si Elisha ng kaalaman tungkol sa mga plano ng kaaway, kaya't napipigilan ito hanggang sa naubos ang pasensya ng hari ng Aram. Kaya nagpadala siya ng maraming sundalo para hulihin si Elisha. Nilusob ng mga sundalo ang bayan kung saan nakatira si Elisha at naroon din ang kanyang tagapaglingkod. Kinaumagahan, lumabas ang tagapaglingkod at nakita niya ang mga kaaway na nakapaligid sa kanila, sobrang dami. Natakot siya at dali-dali niyang sinabi kay Elisha, pero si Elisha, kalma lang, relax lang, gaya ni Pablo, puno ng kapayapaan at katiyakan. Alam mo, simple lang ginawa niya. Nagdasal siya at hiniling sa Diyos na buksan ang mga mata ng kanyang tagapaglingkod para makita ang espiritual na mundo. Alam mo, pagkatapos nito ay nakita ng servant ang mga burol na puno ng mga kabayo at puno ng mga karwaheng apoy ng Diyos. Ibigan, ito yung katotohanan. Hindi kailangan buksan ng Diyos ang iyong mga mata para makita mo na kasama mo siya, kundi gagawin mo ito dahil nananampalataya ka na totoo siya. At walang problema sa Kanya ang samahan ng lahat ng tao na nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Dahil nananampalataya ka din na walang imposible sa Kanya. Hindi problema sa Kanya na samahan ang mga mananampalataya sa ibang bansa, and at the same time, kasama mo din siya ngayon. At ang isa pa na kailangan mong panampalatayanan ay minamahal ka ng Diyos. At sapat na ito para maniwala ka na sasamahan ka niya kahit ano pang mangyari. Now, pansinin natin, dalawa ang pinaligiran ng kalaban at nanganganib. Ang isa ay natakot, ang isa naman ay kalmado at buo ang loob. So, anong pinagkaiba nila? Kamalayan o awareness. Yung isa nananampalataya na kasama nila ang Diyos, kaya relax lang siya. Yung isa, hindi siya nananampalataya na kasama nila ang Diyos, bagamat napakaraming himala na ang naranasan nila. Kaya nga si Elisha, dahil aware siya na kasama niya ang Diyos, ay anong ginawa niya? Hiniling lang niya sa Diyos na bulagin ang mga kaaway at ganun nga ang nangyari. Si Elisha, dahil alam niyang kasama nila ang Diyos, ay diretsyong nakipag-usap sa kanya para lutasin ang problema. Ibigan, kailan ka nakipag-usap sa Diyos? Dahil alam mo na nandyan lang siya, kasama mo. Marahil, kapag nasa Bible study, kapag nasa church, o kaya kapag nagka-quiet time ka. Pero kaibigan, tandaan mo ito, kahit nasa trabaho ka, o sa palengke, o sa mall, o sa gym, o kahit saan pa yan, ay palaguin mo ang kamalayan o awareness mo na kasama mo ang Diyos. Nang iligtas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, nagpakita siya sa kanila bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Bakit? Kasi gusto niya malaman nila na kasama nila ang Diyos. Gusto niya magkaroon sila ng kamalayan sa kanyang presensya, na may katiyakan silang inaalagaan at pinoprotektahan ng Diyos. Binigyan niya sila ng malinaw at nakikitang tanda para matulungan silang magtiwala sa Kanya habang sila'y nasa paglalakbay. Kaibigan, ang puso ng Diyos ay ipakita sa atin na Siya ay kasama natin at gusto Niya na hanapin natin Siya at pumasok sa Kanyang presensya. Nakataas ba ang awareness natin sa Kanya araw-araw kahit nasan tayo? Halimbawa, kapag ang isang negosyante papasok sa isang kwarto, naku, nakataas na yung antena niya, napapansin niya yung mga posibleng kliyente o investor. Ino-observe niya yung bawat tao para makita kung sino makakatulong sa susunod niyang target. Nakatuon ang isip niya sa opportunity. Samantala, ang isang musikero naman, pagpasok niya sa isang kwarto, mapapansin niya ang tunugan sa praise and worship halimbawa. Nakataas ang antena niya. Alam niya kapag merong tao ang wala sa tono. Kapag ang isang magulang naman ang pumasok sa kwarto, aware yan sa mga bagay na posibleng panganib para sa kanyang anak. Ang isip niya ay nasa kaligtasan at kapakanan ng pamilya. Kaibigan, imaginein mo ito. Iisang kwarto, pero iba-iba ang pinapansin ng bawat isa. Kaya nga ang tanong,
Ano ang frequency ng iyong antena? Saan ito nakatutok? Ano ang pinakasentro ng iyong isip? Si David, palagi nakataas ang antena sa presensya ng Diyos. Sabi niya, I have set the Lord always before me. Isang taon na mula nung maging bulag si Susan. Isang 34 anyos na babae. Dahil sa maling diagnosis ng doktor, bigla siyang nabalot ng kadiliman, galit at kawalan ng pag-asa. Mula sa pagiging independent na babae, napilitan siyang tanggapin na siya ngayon na tila isang pabigat na sa kanyang pamilya. Paano nangyari ito sa akin? Madalas niyang tanong habang puno ng galit ang kanyang puso. Pero kahit gaano siya kadalas umiyak, magalit o magdasal, alam niya ang katotohanan, hindi na babalik ang kanyang paningin. Ang tanging sandigan niya ay ang kanyang asawang si Mark. Si Mark na isang Air Force officer at mahal na mahal niya si Susan. Nang handa na si Susan bumalik sa trabaho, hindi niya alam kung paano maglalakbay mag-isa sa lungsod. Nag-volunteer si Mark na ihatid siya araw-araw kahit na magkalayo ang direksyon ng kanilang trabaho. Noong una, napakalaking tulong nito kay Susan. Pero kalaunan naisip ni Mark na hindi ito praktikal. Kailangan matutunan ni Susan sumakay ng bus muli. Nang sinabi niya ito kay Susan, labis itong natakot. Bulag ako, sigaw niya. Paano ko malalaman kung saan ako pupunta? Para mo na rin akong iniwan. Napakasakit para kay Mark na marinig ito. Pero alam niyang ito ang tamang gawin. Sabi niya, sasamahan kita araw-araw hanggang kaya mo na mag-isa. Sa loob ng 2 linggo, sumama si Mark sa kanya. Nakasuot pa ng military uniform. Tinuro ni Mark kung paano gamitin ang iba pa niyang senses, lalo na ang pandinig. Tinuruan niya si Susan na makipagkaibigan sa mga driver ng bus para bantayan siya at siguraduhin may upuang naka-reserve. Pinapatawa niya si Susan kahit sa mga araw na nadadapa ito o nalalaglag ang gamit. Pagkaraan ng ilang linggo, sinabi ni Susan, kaya ko na, Mark. Mahigpit ang yakap ni Susan kay Mark nung una silang naghiwalay. Mula Lunes hanggang Huwebes, matagumpay na nakapunta at nakauwi si Susan na mag-isa. Naramdaman niya ang ginhawa at tiwala sa sarili. Biyernes, habang bumababa si Susan sa bus, sinabi ng driver, naiinggit ako sa iyo. Nagulat si Susan. Bakit ka naiinggit sa akin? Sumagot ang driver, araw-araw nitong nakaraang linggo, may lalaki naka-military uniform na nakatayo sa kanto. Binabantayan kanyang makatawid ng ligtas. Binibigyan ka ng halik mula sa malayo. Nagsasaludo sa iyo pag nakapasok ka na sa building na pinagtatrabahuhan mo. Tapos saka siya umaalis. Napakaswerte mo. Napuno ang puso ni Susan sa pagmamahal at pasasalamat. Naunawaan niya na kahit kailan pala ay hindi siya iniwan ni Mark. Ibigan, ganon din ang Diyos sa iyo. Ganon rin siya magmahal sa iyo. Hindi natin nakikita yung kanyang physical na presensya, pero naroon siya. Binabantayan niya tayo sa bawat hakbang natin. Kahit sa mga panahon na akala nating mag-isa na lang tayo. Misa iniisip natin na baka hindi ka na tatanggapin ng Diyos kasi lumayo ka sa Kanya at hindi mo naman siya talaga hinahanap sa buhay mo. Pero kaibigan, manampalataya ka na inaantay ka lang niyang bumalik sa Kanya. Hindi siya umalis. Ikaw lang ang lumayo at ngayon na ang panahon para bumalik ka na sa Kanya. So, paano ba natin isiset ang ating pag-iisip sa Diyos? Number 1, live every day for God as the center. Number 2, live every day in awareness of God. And lastly, number 3, live every day subject to His guidance. Kung kinikilala mo ang presensya niya, ay hindi ito magtatapos doon, kundi uunawain mo na kaya ka sinasamahan ng Diyos ay para magabayan ka niya upang ikaw ay mapabuti. At hindi ka mapapabuti kung hindi ka magpapasakop na sumunod sa Kanya. Madali mag-pray na, Lord, samahan mo ako sa aking problema. Pero mahirap sa atin na ibigay ang control sa Kanya na masunod sa ating buhay. Nagdadasal tayo para sa ating mga pangangailangan, pero gusto nating tayo pa din ang nasusunod. Gusto nating makuha ang hinihingi natin sa Diyos, pero ayaw nating ibigay ang ating sarili sa Kanya. Marahil kaya ayaw mong gabayan ka ng Diyos kasi iniisip mo na
kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay. Iniisip mo na magaling ka at mangyayari ang lahat ayon sa plano mo. Mali, kaibigan. Sabi sa Proverbs 16:1-3, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang isang tao ay maaaring magplano ng maingat tulad ng isang opisyal ng militar na naghahanda sa gera. Pero ang magiging resulta ng mga planong ito ay wala sa kakayahan ng tao. Kaya sa bandang huli, nakasalalay pa rin ito sa Panginoon. Kaibigan, wala kang magagawa na makapagdudulot sa iyo na magkaroon ka ng meaningful life na hiwalay sa Diyos. Palagi yang magiging kapos, palagi yang hindi balanse, palagi yang magulo, palagi siyang walang direksyon. At ang masakit nito, bandang huli, yung malapit ka na mawala sa mundo, ay saka mo marirealize na nasayang mo na pala ang iyong buhay. Kaya nga, ang payo ni Santiago, hanapin muna natin ang kalooban ng Diyos bago gumawa ng plano para hindi magkamali. Ang ibig sabihin, hahanapin natin ang plano ng Diyos at magpapasakop tayo doon. Sabi sa James 4:13-14, isinulat niya, ngayon makinig kayo. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganitong bayan, magtatagal kami roon ng 1 taon, mangangalakal at kikita. Hindi nyo alam kung anong mangyayari bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo'y isang usok lamang na sa isang saglit ay lumilitaw at agad na nawawala. Kaibigan, sa halip na isipin natin na tiyak na magaganap ang mga plano mo, ay dapat nating sundin ang payo ni Santiago. Sabi niya, sa halip, dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon. Mabubuhay kami at gagawin namin ito o iyon. Kaibigan, hindi ibig sabihin nito na masama ang magplano. Ibig sabihin lang, ang tamang pagpaplano ay kasama ang pagkilala mo sa kalooban ng Diyos. At kikilalanin mo din na bilang tao ay mayroon kang limitasyon. Kasama dito na hindi mo alam ang mga mangyayari sa susunod na araw. At lalong hindi mo ito makokontrol. Kaya nga, pinapaalalahanan tayo sa Proverbs 27:1. Huwag mong ipagmalaki ang bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang maaring mangyari. Tapos pinapaalala rin ito sa Proverbs 16:9 na kahit nagbabalak tayo, ang Panginoon ang gumagabay sa ating landas. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Na-realize ko, nalikas nating ugali na isipin na palagi tayo ang tama, na ang mga ginagawa natin ay mabuti kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Pwede nga ang isang pinakamarahas at pinakamasamang tao ay iisipin niya na malinis siya. Maaaring isipin natin na tama ang ating mga kilos. Maaaring isipin natin na justifiable ang ating mga ginawa. Pero tanda mo ito, kaibigan. Hindi ikaw ang magdi-decide kung tama ang ginawa mo o kung tama ang motivation mo. Ang sabi sa talata ay si Yahweh ang nakatatalos. Ang ibig sabihin, kahit sumang-ayon ng maraming tao sa ginawa mo, ay mas importante pa din ay ang sasabihin ng Diyos sa iyo kung tama ba ang iyong puso o hindi. Ang mga Pariseo, inakala ring matuwid ang kanilang mga gawain. Nag-aayuno sila at nananalangin ng lantaran. Ngunit hindi tama ang kanilang puso sa paningin ng Diyos. Ginagalang sila ng mga tao dahil sa panlabas, dahil nakikita na sila ay relihiyoso. Palaging nananalangin, palaging nasa simbahan, palaging nag-aayuno, palaging nagbibigay ng ikapu, pero nakikita ng Panginoong Hesus ang kanilang makasariling motibo at tinawag niya silang mga mapagpaimbabaw o hypocrite. Kaya nga, tanungin mo ito sa sarili, kaibigan, ang Panginoon ba ang sentro ng buhay ko? Sinasabuhay ko ba ang presensya at nagpapasakop ba talaga ako sa Kanya? Hindi lang Sunday, kundi araw-araw ng buhay ko, 24/7. Kahit na anong dami ng ginagawa mong ministry sa panlabas ay mukhang okay ka, pero pagdating sa bahay, pagdating sa relasyon mo sa ibang tao, ay hindi ka na kinakakitaan ng pagmamahal na gaya ng sa Panginoong Hesus, ay nakikita ito ng Diyos. Kaya nga, tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulo na iwasan ang ganitong pagkukunwari. Kaya alam mo sa Mateo chapter 6, nag-warning ang Panginoong Hesus. Sabi niya, ang mabuti na ginagawa mo ay mali kung mali ang dahilan. Kinondena niya din ang kunyaring pagtulong pero ang layunin naman para lang siya purihin.
Kinondena niya ang pagpapakita na nananalangin lagi para lang maging sikat sa mga taong nakakakita. Sabi niya, mali yan. Kinondena niya din ang pagpapakita ng mukhang malungkot upang hangaan ng iba kasi nag-aayuno. Kapatid, hirap na hirap ka na sa prayer and fasting mo. Bilib na bilib ako sa'yo. Tingnan mo mukha mo, nangangayayat na at mukhang hirap na hirap ka na. Oo nga, pang 40 days ko na ito eh. Kaibigan, hindi mo kailangan sabihin o ipagyabang ang iyong ginagawa. Maliban na lang kung ito ay testimony mo na magbibigay ng kalakasan din sa iba. Ipinapaalala ng Panginoon na ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa pusong malinis at taos-puso, hindi sa pagpapakitang tao. Kaya nga, live every day subject to His guidance. Sabi sa Proverbs 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Alam mo ba, kapag ang mga plano natin ay naaayon sa katotohanan, mas mataas ang tsansa na magtagumpay tayo. Bakit? Kasi hindi tayo nadadala ng maling direksyon. Kaya nga, those who submit to God's will and seek Him are in a better position than those who ignore or reject Him. Kung iniisip mo, bakit nga ba mahalagang sumunod sa kalooban ng Diyos? Kasi kapag sinusunod natin siya, nabubuhay tayo ng may purpose at mas nagagabayan tayo ng Diyos sa tamang landas. Marami akong desisyon na hindi ko sinunod ng kalooban ng Diyos kaya't napahamak ako. At marami din akong sinunod by God's grace at sa tulong niya na nagresulta din naman ng aking ikakabuti. Now, hindi ibig sabihin nito na magiging madali na ang buhay mo. Ang sabi nga sa John 16:33, in this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So kahit sumusunod tayo sa Diyos, may mga challenges pa rin. Pero ang kaibahan, mas handa na tayong harapin ang mga pagsubok. Bakit? Kasi kasama natin ang presensya niya. Isa pa, kapag gumagawa tayo ng tama, nawawala ang mga panganib na dulot ng kasinungalingan o kasamaan. Halimbawa, may isang tao na nagtatrabaho at dahil gusto niya ma-promote agad, nagsinungaling siya sa kanyang resume. Nilagay niya na may mga skills siya na wala naman talaga. Sa umpisa parang smooth sailing kasi hindi naman agad nahuli. Pero dumating yung time na kailangan niyang gamitin yung mga skills na sinabi niya. Ano nangyari? Nahirapan siya. Napansin ng boss niya at eventually nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya. Sa huli, hindi lang nawala ang promotion pero pati trabaho niya nasira. Bakit nangyari ito? Kasi hindi siya sumunod sa landas ng katotohanan at kabutihan. Kung inamin niya lang kung ano talaga ang kakayahan niya, maaaring nakahanap siya ng tamang training o suporta. At higit sa lahat, kung ipinagdasal niya ang trabaho at hinayaan niya ang Diyos ang gumabay, maaaring mas naging maganda ang resulta. O kaya isipin mo yung isang tao na nagpasya na sumali sa isang shady na negosyo. Kasi sabi niya, mas mabilis daw ang kita. Hindi niya pinagdasal o sinuri kung tama ba ito sa harap ng Diyos. Ang naging ending, scam pala yun. At hindi lang siya nawalan ng pera, pati pamilya niya naapektuhan kasi siya ang tanging inaasahan sa kanila. Kung naghintay sana siya, humingi ng gabay sa Diyos at naghanap ng honest na paraan ng pagnenegosyo, baka mas matagal nga ang proseso pero sigurado namang mas maayos ang kalalabasan. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag gumagawa tayo ng tama, nawawala ang mga panganib na dulot ng kasinungalingan o kasamaan. Hindi ba mas payapa ang buhay kapag hindi ka natatakot na mahuli dahil sa ginawa mong mali? Makakatulog ka pa ng mahimbing. Kaya nga, tanong mo sa sarili, may mga bagay ba na kailangan mong ipasailalim sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, live every day subject to His guidance. Sabi sa Proverbs 13:20-22, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Kaibigan, ang magbibigay sa iyo ng karunungan ay ang Diyos at ang mga taong nagpapasakop din sa Diyos. Halimbawa, ang mga kapatiran natin sa discipleship group. Kung mamimili tayo ng sasamahan, kakausapin, hihingan ng payo, ay ang mga kapwa natin alagad ng Panginoong Yesus. Bakit? Kasi ang sabi sa talata ay yung mga taong walang wisdom na galing sa Diyos. Ang sabi ay mangmang. Pag sila ang kasama mo ay masusuong ka sa gulo.
Kaibigan, mahal ka ng Diyos at ayaw niya mapahamak ka. Kaya gusto niyang ipasakop mo ang iyong mga desisyon sa kanyang gabay. Tingnan mo sa susunod na verse kung ano mangyayari sa mga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Verse 21, ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Anong hinaharap ng masama? Kahirapan. Bakit? Kasi hindi siya magabayan ng Diyos. Ang nasusunod ay ang sarili niya. Then sabi sa verse 22, ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang material na yaman ay hindi garantisado sa buhay na ito. Kahit pa sa mga taong matuwid at makadiyos. Ang kasabihan tulad ng talatang ito ay hindi nangangahulugang pangkalahatang katotohanan kundi isang karaniwang gabay. Alam mo, ang mahalagang aral dito ay ang pagkakaiba ng kinakalabasan ng pagpili na gawin ang tama na sinabi ng Diyos at sa pagpili na gawin ng mali. Ang mga nakapagtatamo ng yaman ng tapat ay mas malamang na mapapanatili ito at maipapasa sa susunod na henerasyon kumpara sa taong namumuhay sa kasalanan at kasamaan. Ang mabuting tao ay marunong humawak ng pera at mga ari-arian ayon sa makadiyos na prinsipyo, gaya ng pagiging masinop at mapagbigay. Hindi siya gumagastos ayon sa pita ng laman, sa pagnanasa ng mata o sa kayabangan. Gumagastos siya bilang isang tapat na katiwala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang taong kontento sa kung ano ang mayroon siya ay hindi nakakaramdam ng pressure na gumastos ng higit sa nararapat. Itinuturing niyang ang lahat ng pagpapala niya ay galing sa Diyos at hindi niya pag-aari ang mga iyon. Siya ay marunong mamuhay ayon sa kanyang kakayahan, nagtitipid at nagkakaroon ng mga yaman na maiiwan para sa kanyang mga anak at apo. Sa kabaligtaran, ang mangmang tinatanggihan ang Diyos, mas malamang na mawaldas, mawala o masamsam ang kanyang yaman bilang consequence sa kanyang kasamaan. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag ang hard work ng isang tao ay buong pusong ipinagkatiwala na isuko sa kalooban at kontrol ng Diyos, kapag itinalaga niya ito sa Diyos, ay mas mababa ang tsansang maging sanhi ito ng sariling kabiguan. Kaya nga, live every day subject to His guidance. May nagsabi, mahirap na nga ang buhay pero mas mahirap kung pinipili natin ang mga maling desisyon. Ang pagsunod sa plano at kalooban ng Diyos ay isang mabisang paraan para maiwasan ang mga dagdag pa na paghihirap. Marami ang takot na hayaan ang Diyos ang magdirekta sa kanilang buhay. Mas gusto nilang kontrolin ito na sila lang mismo. Ito ang puso ng hindi lubos na nagtitiwala sa Diyos. Sa kabaligtaran, ang pusong nakasuko sa Diyos ay natutuwa sa kanyang patnubay at landas. Alam mo, si Maya Moore, nasa tuktok ng tagumpay bilang isa sa pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan ng basketball. 4 na WNBA championships, 2 Olympic gold medals ang napanalunan niya. Pero noong 2019, lahat ng ito ay pansamantalang isinantabi niya. Bakit? Dahil naramdaman niya ang malalim na tawag mula sa Diyos na mas mahalaga kaysa sa anumang personal na achievement. Sabi ni Maya, nais niyang sundin kung ano ibig sabihin ng abide in the vine. Ano ito? Ito ang laging paglapit at pagdepende sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang ibig sabihin ay gusto niyang palaguin ang kanyang relasyon sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban sa lahat ng area ng kanyang buhay. Kasama na ang panawagan sa kanya sa ministry. Hindi niya binubukod ang spiritual life niya sa kanyang career o personal na buhay. Sa halip, sinisikap niyang isama ang Diyos sa bawat hakbang, sa bawat desisyon at sa bawat direksyon ng buhay niya. Sa pagsunod niya, pinakita niya na ang tunay na layunin ng buhay ay living life with God rather than just for God. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mga bagay para sa Diyos, kung hindi ang mahalaga ay ginagawa niya ang lahat ng pinapagawa sa kanya na kasama ang Diyos. Sa ganitong paraan, hindi siya nagpupumilit sa sarili niyang plano, kundi hinahayaan niya ang Diyos ang magbigay ng gabay, lakas at direksyon sa bawat hakbang niya. Sabi niya, even though I've got a lot of awards and honors,
It's nothing compared to what the Lord has done to my heart and what He's done for the world. And I'm grateful to have the platform of an elite student athlete and professional basketball player, and I want to do His will with my life. Kaibigan, marahil gusto mo nang isuko ang iyong sarili sa Diyos gaya ni Moore. Ngayon na ang panahon upang gawin mong sentro ng iyong buhay ang Panginoong Yesus. Manampalatay ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay mananahan siya sa iyong puso. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka't manahan sa akin. Ikaw na ang umupo sa trono ng buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na manabik sa iyong presensya at sumunod sa iyong kalooban. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang espiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay, at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom? Nako, mabibless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Kung gusto mo lumago, ay gawin mo ito, kaibigan. Growth. Go to God daily in prayer. Read the Bible every day. Obey God moment by moment. Worship regularly in the church. Tell others about Jesus. Holy Spirit, let Him in your life. Grabe, ano ibig sabihin pag ginagawa mo ang mga ito? Ang ibig sabihin ay, you are setting your mind on God. Paano? You live every day for God as the center. You live every day in awareness of God. And you live every day subject to His guidance. Kaibigan, victorious thoughts, victorious life. God bless.